Matagal nang umiikot ang mga teorya tungkol sa biglaang pagtaas ng presyo ng XRP. Pero isa ang Shane Ellis model sa pinakamisteryosong hindi kailanman tuluyang nawala sa usapan. Ang ideyang ito ay nagsasabing posibleng magkaroon ng instant revaluation sa XRP, isang gabi lang, bigla na lang tataas ang presyo ng napakalaki. At ayon po sa mga bagong galaw ni Ripple ngayong taong 2025, maaaring hindi na ito haka-haka kundi isang planong matagal nang isinasagawa sa likod ng mga eksena. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang Shane Ellis Theory at bakit po ito kontrobersyal? Yan, sabi po rito ay the Shane Ellis theory originated from 2018 post that dissected how market mechanics could trigger a massive repricing of XRP in an instant. The premise was simple but radical. If global payment corridors powered by XRP went live and began moving trillions of dollars in value, market makers and liquidity providers would need to instantly revalue XRP to maintain liquidity. Ayan, ang Shane Ellis theory ay una pong lumabas noong taong 2018 at nagsasabing pwedeng biglang tumaas ang presyo ng XRP kung sakaling magsimulang gumana ang mga global payment corridors nito. Ayon po sa teorya, kapag gumalaw na ang trilyong halaga ng transaction gamit po sa XRP, mapipilitan ang mga market makers na agad i-reprice sa XRP para mapanatili ang liquidity. Para po itong instant value recalibration ng isang global asset. Sa market impact, kapag mangyari po ito, maring umabot sa XRP sa presyo na hindi pa natin nakikita at magdulot ito ng panic buying sa buong crypto market. Bakit po ito muling pinag-uusapan ngayon? Sabi rito, for years, this idea was dismissed as implausible. A dream too extreme and a dream too extreme for traditional finance to accommodate. But in recent months, discussions around institutional adoption, liquidity infrastructure, and Ripple's global partnerships have made this concept newly relevant. Sa loob daw po ng maraming taon, tinawanan lang ng marami ang Shane Ellis model. Pero ngayong 2025, unti-unting nagkakaroon ito ng laman. Dahil po sa lumalawak na institutional adoption ni Ripple at sa patuloy na pagbuo ng liquidity infrastructure sa iba't ibang bansa, nagiging mas kapanipaniwala po ang konsepto ng biglaang price reset. Ibig po sabihin kung noon ay pangarap lamang po ito, ngayon ay may mga sinyales na papunta na po tayo roon. Sa market impact, ang pagbabalik po ng interest sa teoryang ito ay nagpapataas ng speculative demand kay XRP. Kaya mas volatile po ang kanyang presyo sa short term. Sunod na tanong ay sino po ba itong si Ripple Bullwinkle at bakit po siya mahalaga sa usaping ito? Ayan po siya. Sabi rito, in a video posted on X, respected researcher and XRP advocate Ripple Bullwinkle reignited the conversation. He asserted that what was once deemed speculative is now aligning closely with ongoing technological and financial developments tied to Ripple's ecosystem. Yan po siya, si Ripple Bullwinkle, at isa po siyang kilalang researcher na matagal ng taga-suporta ni XRP. Kamakailan sa kanyang video post dito sa X, binuhay po niyang muli ang usapin ng Shane Ellis theory. Ayon po sa kanya, dati itong itinuturing na haka-haka, pero ngayon ay tumutugma na sa mga aktwal na nangyayari sa technology at ekonomiya ng Ripple Network. Ipinakita po niya na hindi ito hype kundi posibleng realidad. Sa market impact, kapag ang mga influencer at researcher na tulad po ni Ginoong Bullwinkle dito ay nagsimbulang maglabas ng ganitong analysis, mabilis po itong nagiging catalyst para tumaas ang interest ng mga retail traders. Ano naman ang ibig sabihin ng toll road analogy nitong si Bullwinkle? Yan, sabi rito ay he elaborated further comparing the XRP liquidity model to a toll road. If trillions in payments start flowing through XRP, the market has to reprice it instantly so liquidity does not run dry.
Think of it like a tall road, everyone. If the whole world starts driving through, the toll price is going to skyrocket overnight. Ayan, paliwanag po natin. Ginamit po ni Ginong Bullwinkle ang isang simpleng halimbawa. Isipin mo raw na si XRP ay parang toll road. Kapag dumaan na ang trilyong halaga ng transaction dito, natural po natataas ang toll fee para hindi maubos ang resources. Ganoon din sa XRP. Kapag naging daanan ng global payments, kailangang tumaas ang presyo nito agad para mapanatili ang liquidity sa market. Sa market impact, ang ganito pong paliwanag ay nagbibigay ng malinaw na dahilan kung bakit posibleng magkaroon ng biglaan at napakalakas na pagtaas ng presyo ni XRP sa sandaling magsimula ang global settlement gamit ito. Paano naman po pumapasok dito ang On-Demand Liquidity or ODL network? Sabi rito, Ripple's On-Demand Liquidity or ODL network already embodies the type of mechanism Alice envisioned, using XRP to settle payments instantly without the need for pre-funded accounts. The recent expansion of ODL corridors, particularly in regions like Asia Pacific, Europe, and the Middle East, signals that real-world utility routes are no longer theoretical. Ayan, ang On-Demand Liquidity or ODL network ni Ripple ay eksaktong mekanismo na binanggit sa teorya ni Alice. Gamit ang XRP, nakakapag-settle ito ng payments sa loob lamang ng ilang segundo at hindi na kailangan ng pre-funded accounts. Ngayon, pinalalawak po ni Ripple ang ODL sa Asia Pacific, Europe at Middle East. Kaya nagiging aktual na sistema na ito at hindi lang konsepto. Sa market impact, ang pagpapalawak po ng ODL corridors ay magtataas ng liquidity volume at kapag tumaas po ang aktual na paggamit kay XRP, maaaring sumunod din ang presyo sa upward trend. Ano naman ang epekto ng RLUSD stablecoin ni Ripple sa modelong ito? Sabi po rito, furthermore, Ripple's launch of RLUSD, its US dollar-backed stablecoin in December 2024, created a new bridge between fiat systems and crypto liquidity. Combined with Ripple's strategic acquisitions of payment firms and its partnerships with banks and central institutions, this network infrastructure gives Alice Framework renewed credibility. Ayan, ang RLUSD stablecoin daw ni Ripple na inilabas noong December 2024 ay nagsilbing tulay sa pagitan po ng fiat at crypto liquidity. Sa tulong po ng RLUSD, mas mabilis na nakakapasok at nakakalabas ang pondo sa ODL system. Kasabay pa nito ang mga strategic partnerships ni Ripple sa mga bangko at financial institutions, kaya mas nagiging totoo at praktikal ang teorya ni Alice sa kasalukuyang panahon. Pagdating po sa market impact, ang ganitong interconnection ng fiat at crypto liquidity ay maaring mag-trigger ng biglang pagtaas ng transaction volume na magtutulak ng sudden repricing kung maging sobrang laki ng demand. Ano naman po ang kakaiba sa liquidity-driven revaluation model ni Alice? Ayan, sabi rito, what makes the Alice model particularly intriguing is that it doesn't rely on speculation, hype, or retail demand. Instead, it's rooted in liquidity mechanics, how markets automatically adjust prices to balance massive inflows of capital. Ayan, ang kakaiba daw sa teoryang ito ay hindi po ito nakasalalay sa hype o sa dami ng mga retail traders. Nakabase po ito sa natural na galaw ng liquidity mechanics. Kapag pumasok po ang napakalaking halaga ng pera sa XRP network, otomatikong aayusin ng market ang presyo po nito para mapanatili ang balanse ng supply at saka demand. Hindi po ito gawa-gawang pump. Ito po ay natural na reaksyon ng market system. Kaya sa market impact, kapag nasubukan po sa aktual ang ganitong liquidity pressure, posibleng umakyat po sa XRP sa presyo na hindi pa kayang abutin ng ibang mga altcoins. Sunod at pinakahuling tanong ay malapit na bang maging totoo ang teoryang ito? Sabi rito, whether or not a dramatic overnight revaluation actually occurs, the framework that once seemed purely speculative is now intersecting with tangible
progress. Ripple's payment corridors mature and more institutions integrate XRP for real-time settlements. The financial world edges closer to testing Alice liquidity theory on a global scale. Yan, ang tanong po ngayon, mangyayari ba talaga ito? Hindi pa sigurado, pero ang dating kwentong haka-haka ay ngayon ay nagiging totoo sa unti-unting pagsulong ng Ripple Network. Habang mas marami pong institution ang gumagamit ng XRP sa kanilang real-time payments, papalapit na tayo sa puntong masusubukan ang liquidity model ni Alice sa aktwal na antas ng global economy. Kaya sa market impact, kapag dumating po ang sandaling ito, maaari nitong baguhin hindi lang ang presyo ng XRP, kundi pati ang pananaw ng mundo sa halaga ng digital assets. At yan bilang panghuli, ang aking opinion naman po tungkol dito ay kung pagbabatayan po natin ang lahat ng ebidensya, tila hindi nakakathang isip ang ideya ng hidden XRP price reset. Ang dating teoryang binabaliwala ay ngayon ay may suporta na mula sa aktwal na technology, partnerships, at saka macroeconomic trends. Ngunit tayo mga traders at investors ay dapat pa rin pong manatiling maingat. Kahit gaano pa kaganda ang setup, laging may risk sa likod ng bawat malakas na hype. Kung totoo po ang sinasabi ni Shane Ellis model, yan sinasabi po ng Shane Ellis model, sa XRP ay posibleng maging sentro ng susunod na malaking yugto ng crypto history or kasaysayan ng crypto. At kung mangyayari po ito, maaring masaksihan po natin ang isa sa pinaka-drastikong revaluation sa modernong panahon ng digital finance. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.